No, at hindi din naman ako magbibigay ng exam nang hindi ko na ituro. Kaya kung ano yung mga na-discuss natin, yun lang din yung i-exam natin, no? Okay? So again, clear na ba yung aking boses? Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. Okay, kasi bigla kong pina-open yung camera, baka may mga nag-open, tas yun. Okay, so again, ano yung age na nakuha nyo? Ano yung age na nakuha nyo? Ano yung age na nakuha nyo? 409 po. Okay, so parang 409, 408. Tapos okay. Ano, pero 409. Ano, mas Baho yan, o. okay. Yung nilalagay sa tabaw ng ano. Ay. Lapit. Bakit ayaw nyo mag-ano? Wala lain. Wala ka sa... Yan, naglaro na. Hindi kasi nagana out dati. Parang hindi na siya nagana. Ayan. Ayan, so naguruhan na. Pero ano nga yung age nyo? Ano nga yung age? 409 po. 409 kilojoule per kilogram. No. So about ayun. So, again, di naman natin need isulat yung entropy. Ano, pero, kunin na din or isulat na din. Pero again, kung yan, maglalay naman kayo, line, ano, so okay lang din naman. So, as long as yun, matatansya nyo siya. Pero at least for reference na mawala yung line mo or malito ka, so alam mo na siya nasa pagitan ng 1.8 at 1.82. No? So, dito, nasa gitna siya ng 1.8 at saka ng 1.82. Ano, dyan. Okay. So, siya ay mga nasa 1/4 diga kasi ito yung half, almost, ito yung 1/4. So, kung hahanapin natin yung numerical value ng ating entropy, so that is 1.81 yung gitna. So, nasa 1.805. Agree ba kayo? Pataas naman ako ng kamay kung agree kayo. Ayan. So, ano nga value natin? 1 point? Ayan. Feeling ko full siya, kaya siya ano. Ayan. So, again, siya ay .1. Okay, 1.805 po. kilojoule per kilogram Kelvin, no? So, huwag kakalimutan yung mga unit, no? So, about V1. Sige nga. Kasi most of the problem, kailangan ng specific volume, ano, sa entrance ng compressor. So, dito, i-practice natin, nakuhanin natin yung specific volume. Although, hindi naman siya kailangan sa problem, pero yun nga, i-practice natin po din. So, kung mapapansin nyo, siya ay, ano, nasa pagitan nitong line na to at ito. Ito yung kasi yun, diga, ito, yan. Yan yun, no? Ito. Ano, so nasa pagitan siya ng 0.07 at 0.08. So parang andito siya. Ano? Ayan. So parang mababa siya sa gitna ng medyo mababa pero hindi sobrang baba. Ano daw? So yan yun, no? Parang nasa 0. Eto, parang andito siya. No? So 0.077
cubic meter per kilogram. Agree ba kayo? Agree? Nasa mga 0.077 siya. Yung nasa taas kasi is 0.07. So, parang mababa ng konti, pero hindi sobrang baba na nasa mga 7. Clear ba? Yes po, ma'am. Yes po. Okay. So, ganun yung pagkuha ng specific volume. So, any properties that you wanted to get at state point 1, so sa point na yan kayo titingin. So, yan. Since isentropic nga, kinuha natin yung entropy. So, V, isulat na lang din natin dito. So, V is 0.077, no? Cubic meter. Oh my God, cube. Ayan. Bakit ang likot ng pen na to ngayon? So, 0.77 cubic meter per kilogram. Okay, so about at state point 2? Ano ang mga nasa state point 2 natin? Anong meron sa state point 2 natin? So, pwede natin kuhanin yung ating pressure, di ba? So, meron tayong uplift pressure or yung pressure drop natin dito sa ating condenser, which is 30 kPa din. So, since mas mataas siya, yung ating kasing P-condense, ay ito. So, dito, mas tumaas siya, ibig sabihin, i-add natin yung pressure drop. Kasi yung ikot kasi niyan is counterclockwise. So, from process 2 to 3, nagkaroon ng pressure drop. But since ang makukuha natin is pressure sa condenser, so i-add natin yung pressure drop na 30 kPa. Patasan mo na ako ng kamay tayo. Okay. How about dun sa iba? Clear ba? Ayan. So, tingnan lang natin doon sa pH diagram. So, how about our P ang value natin? PC natin is 1354.8 plus 30. So, that is 1384.8 kPa. So, this is our P2. And then S natin, kasi constant, assume compression natin is isentropic process. So, S2 is equal to S1, which is equal to 1.805 kilojoule per kilogram Kelvin. No? Naintindihan? Yes, so, sa state point 2 natin ay 1384. So kung mapapansin nyo, ito yung line na yon. So ito yung ating okay, ito yung ating hindi ko makita yung line. Ayan, ito yung ating So ano ang value nito? 384.3 kPa. Okay, so since ito yung line natin, for pressure, ang kailangan na lang natin is doon sa entropy. So since yung entropy nga natin is almost nasa 1/4, so kung mapapansin nyo, ayan yun, no? So ito yung 0.2 natin. Okay, so yan, nandiyan dyan yung state point 2 natin. And the enthalpy, equal siya saan? So, ito yung almost half niya. Ay, ito pala, medyo nandito. So, siya ay mga nasa anong value ang enthalpy natin?
So therefore, yan, H natin, ito, H2 is equal to H at P2 and S2. So H2 natin is equal to anyone? Nasa 400. 4. Ulitin natin. O yan. So ito, yan, nasa mga 4,4, pagitan ng 440 at 450. So medyo malapit doon sa 450 pero di sobrang lapit. So agree ba kayo? Nasa mga 448 siya. Ano, pero yung ayan, Yes, 447 or 448. Ano, so lagay na lang natin 448. Okay, naiintindihan ba? Yes po, ma'am. Okay, so about dito na lang natin yung ilagay yung state point 3. Ano ba mga kukunin sa state point 3? Subcooling HF. Pero for us to get HF, you need to first get temperature at 3. Pero wala pang binibigay, no? Ang meron lang tayo ay T-evap. Pero from the T-evap, nag-subcool siya ng 10 degrees. So magma-minus tayo ng 10 degrees. So T-evap na given sa atin is 35 degrees Celsius minus 10. So therefore, T3 natin is equivalent to 25 degrees Celsius. So H3 natin is equal to H4 for isenthalpic process. And that is, ano, paano ba tayo nakuha ng subcooled na enthalpy pag subcooled? HF po, ma'am. Okay, HF at 25 degrees Celsius po. okay, at 25. Ayan. Oh my God. Ayan. Keep. Okay, so ano yung value? Pahanap ako ng value. So that is HF at HF at 25. Ano? Using R22 na refrigerant. 230.324 po. Okay, so that is 2. So again, this is HF at which is equal to anong value nga? 230.324 po. 324 kilojoule per kilogram. Okay? So, yan. Substitute na natin dito QCOP and mass of refrigerant. So, kindly substitute muna nito. Okay? So, anong sagot natin dyan? Ma'am, question po. Yes? Ma'am, sadya po ba dun sa QA is H4 minus H1? Or H1? H1 minus H4. Sorry. Tama. Ayun. Tama. H1 minus H4. So, pag ganito naman na klase, magna-negative yung MR natin. So, makikita mo na baliktad yung nilagay mo. Pero, yun nga, baka hindi mo ma-negative, so hindi mo malalaman na nabaliktad mo siya. So, tama. Ano? So, pabaliktad na lang. Wait. Okay. So again, H1, okay, minus
Hindi ko alam kung ba't nagluluko ko tong... Kaya... Okay, anong nakuha niyong value? Oh my God. H1 minus H4. Hindi ko alam kung ba't ngayon lang naman ito naglolo ko. Okay? So, for this value naman, ayan. Ito din yung solution para medyo malinaw-linaw. So again, this is our state point 1 na value, state point 2, state point 3. Yung pagkuha ng QA natin, so that is MR times H1 minus H4. So to get COP, substitute, that is 4.5814. And then for the mass of refrigerant naman is H1 minus H4. So that is 0.2798. Pa-compute na lang, hindi lang masyado mag-gets maintindihan to. So, mass of refrigerant natin is 0.02718. That is correct. So about mass of refrigerant, pa-type na din ako dito kasi hindi masyadong maayos yung sulat ko. Pa-type na lang din dun sa in-call messages natin. Okay. So, 2798. Ayan, that's correct. Kilogram per second. So, again, do not forget to include unit analysis dun sa inyong solution. Okay? Okay. So, next naman tayo. Kindly read this problem. So, this is another example. Wait. Ito din pala yun. Okay, kindly read this problem, Ayumi. So, ito ng mga problem na to, wala lang yung solution, nasa lecture naman siya. So, same also with the pH diagram for superheated refrigerant. Yun kasing mga nabigay ko is picture na medyo pakilo. So, yung ipiprint ninyo for problem set, pakiprint na lang kasi parang 2 pages lang naman yun. Pero for tables, So, ayun. Kindly read this problem, Ayumi.
Okay. So for this problem, pakuha muna ako ng mga properties on every state point. So you have to take note lang na as you can see, yung ating compression process 1 to 2 is not in isentropic process. So bakit natin nasabi na hindi na siya isentropic process? Kasi meron nang ibinigay na compression index na N. So meaning, yung compression process natin, state point 1 to 2, is polytropic process na siya. Okay? Naintindihan? Clear ba tayo doon? Yes po, ma'am. Okay? So, review lang natin, since meron tayo ditong compressor, is for cylinder, single acting. So, review lang natin yung mga formulas, for compressor, reciprocating compressor, that is for example, yung ating volume displaced is pi over 4. Ito naman is nabigay ko dun sa unang lecture natin, lecture 3, sa standard vapor compression. So, i-browse nyo lang yun, nandun. Pi over 4, d squared L, N. C, so number of cylinder or double acting or single acting, and then NS naman is for the speed. And then next naman, ito again, naka-indicate lahat to doon sa review ko na lang. So next naman, other equation is for the volumetric efficiency, which is in terms of clearance kasi may binigay na C. So that is 1 C minus C multiplied by V1 over V2. So this is also equal to 1 plus C minus C multiplied by P2 over P1 raised to 1 over N. In term, ito, N kasi polytropic process. Pero pwede kayong gumamit ng K kapag ka-isentropic process. So instead of 1 over N, pag isentropic, that is 1 over K. Okay? Clear ba tayo doon? So, one common practice natin to get the value of H2 is to get entropy at point 1. Naintindihan? Or naalala ba? So, lagi natin kinukuha yung entropy dito at point 1 para makahanap tayo ng properties at point 2. Kasi in this case kasi may binigay na pressure drop, meaning, ang magagamit lang natin at state point 2 is pressure lang, walang entropy. Kasi polytropic process. So, meaning, yung entropy natin dito is not equal na kasi polytropic process na siya. So, yung process na natin that undergoes this one is yung P1 V1 raised to N natin is equal to P2 V2 raised to N na. So, ito na yung gagamitin natin if we wanted to get pressure 1 V1 P2 V2. Okay? So, meaning for us, since ano ba yung ginagamitan natin sa paghahanap ng H2? Ano bang kailangan for H2? Ano yung mga component na may kailangan ng H2? So, pwede yung heat rejected or kaya naman yung work input. So, in terms of work, gagamitin na natin yung equation for work ng polytropic process. So, review na lang ulit or tandaan that yung work natin for polytropic process is N over N minus 1 multiplied by P1 V1 and then times the quantity P2 over P1 raised to N minus, N minus 1 over N minus 1. Okay? So therefore, this is our work for polytropic process. So you don't need H2. So what you need is pressure to lang at state point 2. Since makukuha mo naman ang P1 V1 at state point 1 and then dito P2. So meaning makukuha mo yung work. Clear ba? Ayan, kailangan lang i-review ito. So in terms of other formula for volumetric efficiency, meron din tayo again, volumetric efficiency is equal to V1 over VD din. So yan yung mga kailangan nating tandaan. Although, part din naman siya ng discussion natin for compressor, pero again, itong mga ito ay review lamang. Kaya, yan, as a review, sinasama na din natin siya dito. Okay? Naintindihan ba?
Malinaw ba? Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. Okay. So, isolve na natin to. No, para diretso tayo kasi baka maubos yung time natin. So, ano yung mga given natin? Meron tayo ammonia, ano yung ating ammonia, yung ating refrigerant. Ano? And then, ano pa? Madami pa. No? Condensing temperature natin is 32 degrees Celsius. So, hanapin na din agad natin yung condensing pressure niyan. Ano? So, yan. Pwede nyo tingnan para mamaya didikta nyo na lang. For evaporating temperature, that is negative 15 degrees Celsius. So, yan. Hanapin din natin ang evaporating temperature. So, meron tayong 5 degrees subcooling. Dito na lang natin ilagay. So, subcooling natin daw ay 5 degrees Celsius of liquid coming from condenser and 3 degrees Celsius superheating. So, meron daw tayo ditong 3 degrees Celsius superheating. Wire drawing provides pressure drop through evaporator coil. So, take note of the component. Ano? So, evaporator coil may pressure drop na 28 kPa. And then, uplift pressure, compressor discharge is 20. So, dito yun sa baba. Sa taas. Okay. So, the compressor is 4 cylinder. So, number of cylinder is 4. Ano? Single acting. Running at 12 revolution per second. Stroke to bore ratio. So, stroke natin is L, to bore ratio is 1.25. So, pwede tayong makakuha yan, ng relationship between bore sa stroke. So, stroke is 1.25 daw ng bore. Okay? So, next naman natin is clearance, which is 5%. So, in computation, we can use 0.05. And then, meron tayong N, 1.3. Okay. So, N is yung sa polytropic process. So, now, required sa atin. Okay. Anong mga required natin na hanapin? So, first is yung ating volume displaced in cubic meter per second. May binigay na QA, which is 1,000 or 100 ton. Okay. So, next naman is B, is bore to stroke. So, length and diameter in millimeter. C is COP. D is H or QR pala. Heat rejected. Ano? So, QR. Okay? So, yung sa volume displaced, more probably, or no, most probably baka ito yung gamitin. Or ito yung mga gagamitin kasi may, yun, VD. So, pi over 4 D squared L and NCNS. LD, yun din, no? So, COP, yun, work. Since again, polytropic, so ito yung gagamitin natin to get work. And then QR. Okay? So, para doon, syempre, kailangan mo pating kuhanin yung mga properties at each of the state point, no? So, mag-start ka pa din at state point 1, then 2, 3, and 4. Okay? Naintindihan ba? Malinaw ba tayo dito? Yes po, ma'am. Okay. Ito. Okay, pinaste ko na lang dito para hindi na tayo magsusulat. Pero ito yung mga properties at each of the state point. So take note, this is our okay, so this is our state point 1. So this is our state point 1. Ang temperature 1 natin is meron daw superheating na 3. So evaporating temperature natin is negative 15. So negative 15 plus 3, that is negative 12 degrees Celsius.
Okay? So next naman is yung P evap natin. Nakuha na natin. Ito, 237.09 kPa. So P1, at pressure 1 natin, since meron tayong pressure drop na 28, so ima-minus natin yon dun sa P evap natin na 237 minus 28. So nakuha natin is 209.9 kPa. Clear ba tayo doon? Naintindihan? Yes po. Okay. So in terms of the graph naman, wait. Okay. So in terms of the graph, ayan. So in terms of the graph, sabi sa atin, meron tayong dalawang ano dito sa state point 1. Ano yung okay, wait lang. Ano yung ano natin for state point 1? Ayan, putulin natin. Explain natin isa-isa. Baka kasi di nyo makuha pag nilahat natin agad. Okay? Clear ba tayo? Clear tayo kung saan ang galing? Ma'am, ano yun? A question? ma'am, yun nga pong 237.09 is galing po sa interpolation. Ano po? Oo, interpolation yon. So, patry na lang din kung tatama yung interpolation mo. Pero, siya naman is nasa pagitan ng negative 14 at negative 16. Kaya parang, pag add nyo yung enthalpy, ay pressure pala and then divide 2. Nagkataon kasi na nasa gitna siya. Pero, ayun, magsanay na lang kayo ng interpolation mismo. Okay, naintindihan ba? Yes po, ma'am. Noted po. Thank you po. Okay, any other question? Okay, do you have any question? May tanong ba? Okay, so same process naman yung mga pagkuha ng points natin dito, no? Ayan, dun lang sa H natin, which is negative 12 degrees Celsius, yun yung titingnan natin dun sa chart. Kaya pinutol ko dun para at least alam nyo din saan siya kukuhanin. Ano? So, H at negative 12 degrees Celsius. So, alin ba yung negative 12? Ito yun, no? So, aray ay negative 10, negative 20. So, negative 12 yung temperature natin, tapos 209 yung pressure. Ano? So, yung pressure 1 natin is 209. So, 209.9 kPa. Ano? So, dun siya nag-intersect. Dito kasi negative 10, negative 12. So, at this point. So, kung titingnan ninyo doon sa enthalpy, anong basa nyo dito? Anong enthalpy natin dito?
Yun kasi yung pinag-intersectan niya. So, ano yung enthalpy natin? Anyone? Anyone? 1,455 po, ma'am. How about dun sa iba? 1,455. Almost ito kasi yung gitna. 1,454 po, ma'am. Tapos ito pa yung gitna niya. Okay? So parang, ayun. Pero ang correct na value dito ay 1,452. Naintindihan ba? Clear ba tayo doon? So, naiintindihan? Sinong agree? Okay. So, yan. 1,452. Okay? Kasi, yan. Medyo lamang ng konti, pero di naman siya totally gitna. Pero okay din, 1,453. Ano, or 1,453. 1,452. Ano, naintindihan ba? Malinaw tayo doon? Yes Okay. po, ma'am. Yes So, po, ma'am. ngayon naman is kunin nyo yung specific volume at point 1. So, itong point na to, take note, ito yung point na yon, nasa pagitan siya ng ano. Sa specific volume, again, ito yung tinitingnan natin, no? Yan, tsaka ito. Okay, so nasa pagitan siya ng ano? Nasaan? 0.8 at 0.9 po. Ay, ang titingnan natin ay ito. Ano, hindi yung tuwid na line. Kasi yung tuwid na line is for pressure yon. Ano, so for volume, ito yung titingnan natin. Pa-curve din siya, pakabila naman. Kita ba? Naintindihan? Di siya tuwid. Ano, pa-curve siya. Kita ba? Pataas nga ako ng kamay nung kita. Ma'am, isa pa nga po, ma'am. Ito yon, ito. Ito, dito natin simulan kasi dito kita yung mga line. Itong tuwid na line, pressure yan. Ano? Ito siya. Yung pa-curve na yan. Yan, yung sinusundan ng yan. Tapos, kagaya nito, ito. Yan. So, itong point na to, kung titingnan natin, ito yon, yung curve na yon nasa, yan, naduduling din ako. Yan, ito. Yan, nasa 0.6 siya. Tapos, syempre, yung nasa taas niya ay 0.5. Naintindihan? Kita ba? Yes po. Okay, kung i-analyze natin dito, mataas siya ng konti, pero hindi sobrang lapit, no? Kung i-divide natin to lang by 2, parang nasa ika-5 siya, ano, dun sa hati. Okay? So, ibig sabihin, nandito siya ng konti na mababa. Ano kaya yun? Ano kayang value nun? Andito siya ng konti. Yan, dito sa point na to. No? So, 0.5, 0.6, hindi siya gitna, mababa, pero mas mababa pa ng konti. Pero hindi ganun yun. Hindi sakto, hindi siya 0.6, no? So, hindi siya 0.6, hindi siya lumampas. Ayun, hindi pa siya lumampas. Pero, ayun. Okay. Kasi baka pataas ang tingin mo, no? Ito kasi ay pababa ka, 0.5, 0.6, 0.7. So, nasa pagitan siya ng 0.5 at 0.6. Ano? So, anong sagot nyo? Siguro yung point mo na inad mo sa halip na minus mo, no? Yung parang pagkaka-tansya mo na 0.2 siya. Ayun. So, take note lang, pag pababa kasi pero pataas tayo, so minus. Ayan. That is correct. Ano?
Nawala po kayo, ma'am, kanina. Okay, hindi din ako mimic nun kasi kita ko nga nawala. Pero, ayun, thank you. So, next naman natin is ano na? Ano na? So, state point 2 na tayo. No, at state point 2, ayun, hindi nga siya constant entropy. So, ang kukunin lang natin for state point 2 is yung ang kukunin lang natin for state point 2 ay pressure. Okay? So, for pressure, P2 is yung P condensed plus yung 20 natin na pressure drop. Okay? So, yung pressure 3 natin na pressure drop plus yun, yung PC plus 20. So, ang condenser pressure natin is 1239.6. So, plus 20. Pressure to natin is 1259.6 kPa. Ano? Do you have any question? May tanong ba? Question, clarification. So, next naman is at state point 3. Ano? So, state point 3, syempre, para makuha natin yung enthalpy at point 3, kunin muna natin yung temperature 3. So, dahil na-subcooled siya ng 5 degrees, yung ating condensing temperature is 32. So, that is 32 degrees Celsius minus 5 degrees Celsius. So, 32 minus 5, that is 27. So, to get the value of H or enthalpy natin at state point 3, so that is state point 3, or H3 is equal to HF at 27 degrees Celsius. So from table, the value is 327.284. Clear ba? Malinaw? Yes po, ma'am. Okay, so ganito na lang. For each of the state point, lagay nyo kung sa chart or sa table nyo siya kinuha. Naintindihan for the solution? Ano, kahit sa problem set, yung mga kasunod at yun sa exam. Ano? So, lagay natin dito if this is at table. Ano? So, ito naman is at chart. Kagaya nito. At chart. Okay? Para pag nag-check ako, alam ko kung saan yung pinagkukuha. Naintindihan ba yun? Pataas naman ako ng kamay kung nuggets. Okay. So, yan. Since nakuha na natin yung lahat ng properties at each of the state point, so we can now compute for the required naman. Okay. Adjust ko lang to dito. Okay. So, yan yung sa part ng solution natin. Discuss ko na lang siya. So, dito ay ayan. So, for VD, since yun yung hinahanap natin for the first part, volume displaced in cubic meter per second. So, since based on the first formula na nilagay natin dito, hindi pa siya, isa-isahin natin. So, hindi pa siya makukuha, based dito.
sa pi over 4d squared kasi hanapin pa nga natin dun sa B yung length at bore. Hindi pa siya given. So, try natin ay yung isa pa. So, another formula dyan is yung volumetric efficiency natin. So, for our volumetric efficiency, that is V1 over VD, or if we will be getting the value of the volume displaced, so that is V1 over the volumetric efficiency. But again, wala tayong volumetric efficiency. So, kuhanin muna natin yung volumetric efficiency through this formula. Okay? So, it's either using V1 over V2 or kaya naman P2 over P1. Since wala naman tayong V2, pero makukuha naman natin siya dito, kasi meron tayong P1, meron tayong V1, meron tayong P2. So, we can get the value of V2. Pero, meron din naman tayong formula for volumetric efficiency using 1 plus C minus C multiplied by the quantity of P2 over P1 multiplied by P2 over P1 raised to 1 over N. So, since meron tayong value ng pressure 2 at pressure 1, so pwede natin itong gamitin. So, makukuha natin yung volumetric efficiency, substitute lang natin yung mga value. Okay? So, substituting yung mga value dyan, hindi ko na isinulat, pero ang P2 natin is 1239.6 and then P1 natin is P1 natin is 2.09. So, ito, 2.09 kPa. So, that is our P1. So, to get the value of the volumetric efficiency, kung i-compute nyo yan, that is equivalent to 0.08510. Clear ba tayo doon sa pagkuha ng volumetric efficiency? Malinaw? Yes, po, ma'am. Okay. And since ang kailangan natin for VD, is in cubic meter per second, so we need to compute muna mass of refrigerant. So for the mass of refrigerant, need lang natin okay. So ilagay lang natin ulit dito. Okay, so ito na yon sa mass of refrigerant. Saan ba walang laman? Medyo magulo lang, pero yan. So, for mass of refrigerant, that is equivalent to okay, so that is equivalent to QA. Kulang pa din. Wait lang. Lipat na nga lang natin ito. Dito, sa baba. Okay, malinaw na ba? Yes po, ma'am. So, mass of refrigerant is equal to QA over, nadamay lang, pero yan ay H1 minus H4, yung kagaya nung kanina. No? So, since meron tayong 100 ton, multiplied by 3.52, for the conversion, divided by H1, which is 1452, ito yon, minus H4, na 327. So, for us to get the mass of our refrigerant, so that is 0.3130. Okay? Naintindihan ba? Yes po, ma'am. Ayan. So, ito na lang yung tingnan natin. So, ito na yung kompleto. Bali, kanina, yun yung mga values. So, ito naman, ito na yung mismong sagot. Yan. Kasi time na din tayo. So, discuss natin. So, nakuha natin yung mass of refrigerant, na ito, 0.3130.
So this is, yung volume displaced natin is equal to V1 or yung specific volume natin divided by the volumetric efficiency. So V1 natin is, V1 na nakuha natin? Ito, 0.58 cubic meter per kilogram. Naalala yung kanina? Dito, balikan natin. Ito, V1 natin is 0.58 kilojoule per kilogram. Naintindihan? So, multiply lang natin siya sa mass of refrigerant divided by the volumetric efficiency. Ang makukuha nyo is 0.2133 cubic meter per second. Take note, this is second. So, this is the final answer for the volume displaced. Letter A. So, how about the L, bore and length naman? For bore and length, since meron tayong formula na VD is equal to pi over 4D squared, Ln, number of cylinder, or kung double acting or single acting siya, and then speed. So substitute lang natin yung displaced volume na 0.2133 from this one, equal siya sa pi over 4 multiplied by D squared. Ang L natin is ito, 1.25D. Times 4, kasi 4 cylinder, multiplied by 12 RPS or revolution per second. So in this one, so makakancel yung second, ito rev per second kasi to. So ang matitira sa atin is cubic meter. So through shift solve, makukuha natin is 0.1677 meter. Convert natin into mm kasi yun yung hinihingi. In mm. So therefore, diameter natin is 167.7 mm or 168 mm. So, gawin lang natin whole number. So, convert lang natin siya into whole number. Or round off natin into whole number. To get length naman, multiply lang natin yung 168 into D. So therefore, yung ating bore and length is 168 mm and length natin is 210. Okay? Clear ba tayo doon? Yes po, ma'am. Parang inaantok na kayo. Yung sagot ni Ken, naantok na siya. Pero screenshot na lang to para malinaw, no? So next naman natin is COP. So dito naman, since meron na tayong QA, work na lang kukunin natin. Kagaya no, sinabi ko sa inyo kanina. So substitute lang natin ang N, P1, V1, yan, dito sa equation. So bakit natin minultiply ng mass of refrigerant? Kasi ang makukuha lang natin dito is kilojoule per kilogram. Paano nangyari yon, no? So, kilonewton, ito kasing P1 is kPa, kilonewton per square meter. V1 naman natin is in cubic meter per kilogram unless, i-multiply mo na siya ng mass of refrigerant para maging cubic meter per second. Pero dito natin siya nilagay, sa dulo. So, cancel meter squared, maging M to. Cancel, ito naman, multiplied by mass of refrigerant, kaya cancel yung kilogram. Matitira sa atin is kilonewton meter kasi may isang meter na natira dito per second. So kung i-multiply mo to dito, multiplied by the mass of refrigerant, so that is equivalent to 84.46 kilonewton meter per second or kilowatt. So about our COP, yan, substitute lang natin QA, which is 3.52 or 352 kilowatt over what? Work. So COP natin is 4.1676. So QR natin is H2 minus H3. Pero, wala naman tayong value ng H2. No. So, meaning, hindi natin siya makukuha. But we can use it, energy balance, yung ginawa din natin nung mga nakaraan. Papasok yung QA natin, palabas yung QR, papasok yung work. So, in this case, palabas QR negative, plus QA na papasok, plus work na papasok din is equal to 0. So, ligay lang natin yung QR sa kabilang side kasi negative siya. Therefore, yung heat rejected natin is equivalent to QA plus work. So, QA natin is 352 kilowatt. Kinonvert na natin yung 100 ton. Plus, yung nakuha natin na work na 84.460 watt. So, therefore, ang QR heat rejected natin is 436.4601. Naintindihan ba to? Screenshot na lang. No. Then, try nyo i-compute din. Or balikan if ever na may same problem or medyo nalilito. Okay?
Ayan. So, may screenshot pala dito, pero yun nga, medyo magulo. Pero kung nakinig naman kayo, malinaw naman to para sa inyo. Ano? Any question? So, that is the end ng ating lecture. So, sorry kasi nag-extend pa tayo ng ilang minuto. But yun, see you next week. Wala pala klase bukas na. See you tomorrow. May klase tayo bukas. And then we'll be discussing the next topic. So I'll be giving the problem set for this one, this week. Para ma-start nyo na siya. Okay? Any question? Clarification? Meron ba? Yes, Carl. Ma'am, regarding po dun sa problem set, if this week niyo po siya ibibigay, kailan po ulit, ma'am, yung submission po for clarification? Kung ano yung schedule ng midterm exam natin, for example, yung midterm exam natin is napatapat ng Saturday. Di Friday yung pasahan. Bali, week 9 siya. Week 9 ang pasahan, pero before exam. So, hindi ako makakarinig ng na madami kayong exam kasi yun nga, part siya ng review, yung problem set. Okay? So, as long as nasagutan nyo yung problem set, di kayo magkakaroon ng problema sa exam. And as long as kayo yung nagsagot ng problem set, di kayo magkakaproblema sa exam. Siguro. Okay. Question, Haven? Regarding po dun sa supposedly ipapasa po bukas since mag-online lang po tayo. So, hindi po muna siya ipapasa? Online lang din siya ipapasa. Okay po. Magsasend po kayo, ma'am, po nung drive po or sa Gcash po? Magsasend ako ng pagpapasan bukas. Okay po. So, Thank you po. pasa naman niya is anytime tomorrow. No? Thank you po. Okay. Any other question? Clarification? Ma'am, last na po sana. Sorry po. Ano yun? Ma'am, yun nga po, yun sa problem set po this week. Bali, ang submission niya lang po is hard copy na po. Wala na pong pang soft copy po. Or mag-upload din soft po. Soft copy, bukas. Ano nga yung tanong? I mean po, ma'am, yung bago niyo pong online yun. Online yun ipapasa. Kasi, okay po. Ayun. Online siya. Unless Sabado or Linggo mapatapat yung exam. Kasi nasa school ako nun. Mahirap kasi siyang ipasa ng weekdays kasi baka kung saan mapunta. Basta ready nyo lang din yung hard copy. Noted po, ma'am. Thank you po. Okay. Any other question? Clarification? Wala na po yata, ma'am. Okay. So, see you tomorrow for our next class discussion. So, for now, good night and goodbye. Thank you. See you again tomorrow. Thank you po, ma'am. Thank you. Parang lumalakas yung boses pag tapos na yung klase. Ma'am, thank you po.